Hello mga kamami, it's your Mami Don. Today ay ipapakita ko sa inyo ang aking perlas. Siyempre ipapakita ko sa inyo yung naging journey ko papuntang Boracay as a solo traveler. Kaya naman kung nagpaplano kayong pumunta ng Boracay o kahit saan pa yan, kaso wala kang kasama, panoorin nyo ang video ko para magkaroon kayo ng idea dahil kahit wala kayong kasama, mag-e-enjoy kayo at instant magkakaroon kayo ng kasama o kausap. First ay sumakay ako ng bus from Cavite to PITX. Then pagbaba ko ng PITX ay sumakay naman ng taxi papuntang NAIA Terminal 4. Pagbaba ko sa Terminal 4 ay pumasok na agad ako sa airport. Kumain nga ako sa bahay ng marami bago umalis, pero di ko alam bakit pagdating dito sa airport ay bigla ako nagutom kaya umorder ako ng chicken adobo dito. Isa sa mga tip ko, as a solo traveler, ikaw ang magbo-budget sa pagkain mo. Kaya pwede ka magtipid or pwede mong kainin lahat ng gusto mo kasi sarili mo lang iisipin mo. Dahil 3 hours pa naman bago yung flight ko ay nanood muna ako ng Netflix habang nag-aantay. Medyo naiyak nga ako ng onte kasi rewind yung pinanood ko. Alam niyo naman kung gaano kaganda yung pelikula nila Dingdong at Marian. By the way mga kamami, nabuko tong ticket ko papuntang Boracay nung June 10 sa piso fare nila. Magkano nga ba naging total ticket ko sa eroplano at buong gastos ko sa Boracay as a solo traveler? Panoorin niyo po ang buong video na to. Dahil mura lang at alam kong kayang-kaya nyo ring pag-ipunan. Pagdating ng eroplano namin ay sumakay na kami agad sa loob. Swerte namin kasi walang delay sa flight namin kasi mga nauna delay daw. And after 1 hour, nakalapag na ang aming eroplano sa Katiklan Airport. Ewan ko, hindi ko masyado naramdaman yung biyahe sa eroplano kasi pumikit lang ako. Pagising ko, nasa Katiklan Airport na agad. Papunta at pabalik, sobrang safe ng pakiramdam ko, promise. Siguro dahil sobra akong sinecure ni Lord kasi twice na ako hindi natuloy dito. Tapos before yung flight ko, lagi ako nagdarasal kay Lord na sana matuloy na ako this time in my third time. Paglabas ko ng airport ay sumakay ako ng tricycle. Magkano pamasahe sa tricycle? Abangan nyo. Basta relax lang kayo mga kamami. Malalaman nyo rin lahat ng gastos ko sa dulo. Pagbaba ako ng port ay nagkamali ako ng pinasukan. Pumasok ako sa non-tourist. Doon pala ako sa tourist. Kasi ang non-tourist para yun sa mga local, mga taga-Katiklan or taga-Aklan. Narito na ako sa tourist and non-tourist. Pag non-tourist pala, ibig sabihin taga dito ka. In fairness, sobrang mababait at magagalang ang mga tao rito. After ko mag-register at magbayad ng terminal fee at boat fee, dumiretso na ako sa bangka. May number sila ditong ibibigay. Bawat seat sa bangka ay may number. Pagbaba ng bangka ay lalakad ng kaunti papuntang sakayan ng multicab. Narito na ako, multicab ba to o bokyo? Basta maliit lang siya na sasakyan. Mas pinili kong sumakay dito kasi mas mura pamasahe dito compared dun sa special. Nag-waste na lang ako para alam ko kung saan kanto ako bababa. Medyo nahirapan nga ako at natagalan ako sa paghahanap ng hostel ko kasi iba yung tinuturo ng Google Map. Andun na ako malapit sa Pinipinya kaso wala akong makitang iskinita na papasukan ko. Chinachat ko yung page ng hostel kaso ang tagal nila mag-reply pero nag-reply naman sila. Ayun, finally nakita ko na yung backpackers. Ito pala siya, ayan. So ito yung daan niya. So pawisan ako dun na. Gusto ko na ilapag yung gamit ko para makapunta na ako sa beach. Makapaglakad-lakad at makakain kasi gutom na ako. Ganun siya. Hello po. Pagpasok ko ay naglagin agad ako at pinakita ko yung booking reference ko kay Ate Joey. Siya po yung nagbabantay dito sa hostel. Ito yung itsura ng rooms, marami siyang bed kasi backpacker style siya. Nag-avail ako ng tuwalya sa halagang 50 pesos dahil hindi na ako nagdala ng tuwalya. Naglakad-lakad ako sa D-Mall at doon ako naghanap ng makakainan at nakita ko nga ang Mang Inasal. Grabe kasi yung gutom at pagod ko sa biyahe kaya gusto ko mag-only rice. Share ko lang sa inyo mga kamami, yung itsura ng D-Mall, hindi talaga siya mall ha. Isa siyang malaking iskinita from White Beach hanggang sa kalsada kung saan dumadaan yung mga multicab na bumabiyahe. Tapos marami siyang establishment or stall ng mga kainan at bilihan ng damit. Last na punta ko ng 2019 ay wala pa ito. After ko kumain ay naglakad-lakad ako at may nakita akong nag-fire dance. Then bumalik na ako sa hostel para magpahinga. Wait for the part 2 mga kamami. Oh, nakakapagod maglakad. Bukas na lang uli.